bisita, sabi niyo, gusto mo unahin yung pangungusga. Tulad nung nanilbihan ako bilang unang executive function ko ng gobernador, ito rin ang ginawa ko. Ngayon, bilang tagapangulo ng Senado, tinuturing kong may administrative head ako ng Senado. At tama lang na bisitahin, alamin ang ginagawa ng kada opisina at kung anong pwede namin may pagtipon sa kanila para mas mapabuti pa nila yung kanilang serbisyo sa sino mang dudulog sa kanilang tanggapan. Yun ang, di pa nga ako tapos eh, kayo naman. Nakaka-4th floor pala ako, pa-3rd floor pala ako, wala pa ako sa labas eh. Hopefully, I get to complete that this week. So far, sir, na-check mo na yung ibang floors. Ano po yung findings and ano yung pwede? Pinagbigay alam ko na malamang hindi pa kami makakalipat sa katapusan ng taong ito. Doon po ang meeting ay sasagawa namin siguro this week or next week pa para kompleto. Pero malamang hindi na mangyari yan ngayong taong ito. Hindi dahil sa akin, hindi ko kasalanan, walang may kasalanan. Yun lang talaga yung sitwasyon. At ayoko lumipat na hindi pa kami handa. Mas importante siguro, handang-handa na kami at hindi pwedeng sa kalagitnaan din ng sesyon. Dahil baka mantala yung trabaho. Ang pinakamagandang panahon ng paglipat ay pag nag-adjourn ang Senado sine die. So ang tatargetin namin paglipat marahil ay 2025 sine die. Kung di aabot doon, 2026 sine die. Kung di aabot doon, 2027 sine die. At least may 2 buwan kami para formal na maglipat at mag-ayos. Para pag-resume, mas smooth yung takbo ng trabaho. Sir, have you seen the, yung bagong binibigay? Not yet, pero ang balita ko walang parking. Gusto ba niyong lumipat doon bukas na walang parking? Hindi, di ba? So, isa yan sa asikasuhin namin. Pero may na-identify na kaming posibleng lote at lupa para sa parking. Tulad din dito naman sa Senado. Na inaayos na rin namin yung parking, hindi lamang ng bisita, pero pati naman lahat ng mga nagtatrabaho dito ng regular. Kabilang na kayo sa media. SP, so far may mga concerns po ang center flow sa tingin nyo dapat Well, maraming kulang ng mga gamit, maraming kailangan na punuan ng mga kakulangan sa gamit na naantala. O ibang pulisiya lang, pero sabi ko nga, basta't makakabuti sa trabaho, wala akong problemang kunin ng Senado yun. Halimbawa na lamang, yung aircon. Nagtitipid pa ang Senado dahil ayaw nilang gawin to, gawin yun, dalilipat na raw. Matagal-tagal pa rin ng 1 taon, matagal-tagal pa rin ng 2 taon na mainit yung kinakalagyan nating lahat dito. At kung sakasakaling gagawin naman natin yun at i-dispose o ibibenta natin, mas malaki naman ang kikitain ng Senado pag ayos ang binibenta natin kumpara sa sira ang dinidispose at ibibenta natin. So pinagbigay utos ko kanina na kung anong kailangan kunin na para lumamig na yung aircon natin dito para sa lahat. At inaasahan ko na bago magsona, magagawa yun. Sir, just for the soundbite, kasi hindi na pwede gamitin sa GMA at sa ABS. Ay, sorry. Sa PIDEA leaks po, sir, hindi naman yun ang dahilan, di ba, sa iyo? Dahil ng panela. Hindi, gaya ng sinabi ko, kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato nung nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Kasi siya na lang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa sa nananatiling chairman ng Public Order Committee. So unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun. Na yun ang dahilan at yun ang punot-dulo ng lahat ng to. Sir, yung kay Senator Revilla, yung si Papa. Isa pa yun, tingnan nyo na lamang yung mga bumoto at sumuporta kaugnay ng pagbabago sa liderato. Hindi common denominator yun eh. Si Senator Joel Villanueva sumuporta sa pagpayag kay Senator Revilla, hindi ba? Ako yun din ang posisyon ko. Bakit magkaiba kami ng boto? Kaugnay sa pagpapalit. So tingnan nyo na lamang yung listahan ng mga bumoto at sumuporta at yun ang sasagot mismo sa anumang katanungan kung bakit nga ba. Kung magkaiba yun, ibig sabihin hindi yun ang bukod tangi at tanging rason para sa lahat kung bakit na ganun yan. I think it's pending with the Committee on Rules. Yun ang sinabi sa akin ng tinanong ko matapos itong mapasa ng Kamara. So nasa committee ni Senator Tolentino. At gaya ng sabi ko ngayong recess, pag-uusapan namin among the members of the Senate, ano ba yung mga priority measures ng individual na mga miyembro? Bilang isang institusyon, ano ba yung gusto naming ipasa din? Kasama na sa listahan, syempre, yung priority measures sa LADA. Hihilingin ko rin mula sa Kamara, ano ba yung mga priority measures ng Kamara bilang isang institusyon? Ano rin ba yung priority measures ng mga individual na miyembro ng Kamara na maaari naming maipasa bago tuloy ang mag-adjourn ng Kongreso sa loob ng 1 taong ito, knowing that by October, maaari magsimula ng kampanya at pamumulitika sa ating bansa. Sir, balik ko lang po dun sa divorce. Sabi ko kasi ikaw, para kasi yung annulment of divorce and he already heard na you said you wanted to pay
like mas affordable lang? Masyado detalyado na yung diferensya at ayoko naman makipagdebate kay Congressman Lagman dahil ginagalang ko siya. Nakasama ko rin siya sa Kongreso. Nalalaman kong magkaiba yun. Pero kung nais talaga natin padaliin, mahabang debate ito dahil hindi ko nakita sa bill yun. Halimbawa, isang halimbawa na lamang. Pinalawak ang grounds pero hindi naman binigyang daan na hawakan ng PAO ang mga kaso tulad dito. So makikinabang na naman dito kung sakasakali ay yung mayayaman na kaya magbayad ng abogado. Mas madali na para sa kanila. Paano yung mahihirap natin kababayan? Nakala ko ba ginagawa natin ito para sa kanila? Ba't wala yun tila? Hindi ko nabasa pa. Ba't wala yung tila doon sa panukalang batas? SP, magbabago ba yung position niyo sa Chacha? Sino nagsabi? Wala akong balak. Sino nagsabi may balak? Kasi yung mga congressman po sinasabi nila, mas maganda yung chance ng economic Chacha under your para sa akin, ano mang usapin ang pagpapalit ng saligang batas, dapat buong tiwala at walang duda ang sino man kaugnay sa talagang pagpapalit na gagawin. Wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang inihintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na yan. At yung pinakamabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nag-decision ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. So, isa yan sa bagay ng mga pag-uusapan namin sa Kamara. Pero magkaiba man kami ng pananaw, ni Speaker Martin halimbawa. Magkaiba man ng pananaw ang Senado at ang Kamara. Hindi naman din rason yun para magbangayan. Hindi rason yun para ika nga maghugas na maduming damit sa publiko. May pagkakataon pa rin na magkaisa kami sa mga bagay-bagay na pinagkakasunduan namin. Huwag namin bigyan ng pansin masyado, hindi namin pinagkakasunduan. At marami tayong magagawa bilang isang kongreso. SP, sabi mo kanina mag-election na yung RTL, ano yung chance sa... Umaasa ako mapapasa yun dahil si Senator Villar, gaya ng sinabi ko sa inyo, nung huli tayo nagkausap, na parang hapon lang, nung nag-dinner kami, nung nakarang linggo, tila nagkasundo sila ni Pangulong Marcos kaugnay sa magiging provision ng RTL na hindi taliwas sa paniniwala ni Senator Villar, concern ni Senator Villar, kaugnay sa corruption na naganap sa NFA noon. Kung anumang version yan, makikita ko pag tinapos ni Senator Villar yan ngayong recess at pag final niya na yung committee report. Dahil wala pang committee report yan. SP, may update or schedule na pag-usap? Wala pa, hindi pa siya nag-text. wala pa. SP, during the break, kakausapin niyo ba yung sina-send meetings o pabayaan niyo ng mupa muna yun? Kung magkausap kami, hindi ko naman sila iniiwasan. Kung marahil magkausap kami dito sa Senado mismo, sa labas, kung magkita. O kung na-miss ko sila o na-miss nila ako, madali naman mag-textan din. Dahil hindi naman kami magkaaway, wala ako nakikitang rason para hindi kami maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Hindi kayo mag-i-initiate ng meeting? Ano? Hindi ka mag-i-initiate ng meeting ka na? Pwede naman. Wala namang problema sa akin yun. Pero may mga inaasikaso lang din akong trabaho muna ngayon. At siguro magandang panahon din yun para humupa. At bumaba. Anumang silakbo ng damdamin na maaaring naganap o nadarama nila o namin o ninuman. Pero are you looking forward to napuo pa yung 22 pag na-admin senators pagbukas pagbalik? Sorry, ang bilang ko hindi 22. Ang bilang ko palagi 24. Hindi porkit minoria si Senator Coco at Risa ay hindi na 22 na palagi ang bilang ko. 24 palagi ang bilang ko. Minority o majority man, may tinatawag ba na grupo niya o grupo ko, ang tingin ko dyan, iisang grupo lamang. At hindi ko grupo yon. Senado ang tawag doon. Pero SP, nalulungkot po kayo? Anong yung may mga ganito? Wala pa namang luhang tumutulo, pero bahagi lang ito ng proseso. Naniniwala ako na malalampasan ito ng Senado bilang isang institusyon. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kaligayahan, may panahon na may hinaharap tayong paghamon, may panahon din naman na magaan lahat. Isa marahil ito sa mga panahon na nabanggit ko noong una. Pero mararating din natin yung magandang panahon kung saan magiging mas maayos ang relasyon at ang takbo ng Senado. Kakain na, okay na.